nag-comment yung isang subscriber natin dito. Sabi niya, Attorney, pag po ba may motion to release, pwede na po ba makuha ang award? So nag-comment siya dun sa video na for release na sa NLRC cashier ang pera. Kaso may contra decision dun sa kaso. So may motion to release na, pwede na bang makuha ang award? Iyon ang question. Okay, sa 2025 NLRC Rules of Procedure kasi, yung timeline para matanggap mo ang monetary award pagkatapos mag-file ng motion to release. Nakadepende yan sa kung ang pondo ay nasa kustodiya na ng NLRC cashier o kung ito ba ay nasa bangko pa or nasa bonding company or nasa employer. So take note, ang motion to release mo, nakadepende kung ang pera na hinahabol mo na kanino. Ulitin natin, ito ba ay nasa bangko? Ito ba ay nasa bonding company? Ito ba ay nasa employer pa? Kailan ito nasa bangko? Nasa bangko kung nag-garnish ka. Halimbawa, wala kang employer hindi nag-file ng appeal bond, no? Hindi bonded. Wala ring surety bond, no? So, kaya nasa bangko. Magbabagarnish ka, no? Nasa bonding company kung nag-bond ang employer sa appeal via a surety bond. At nasa employer, syempre, kung wala siyang bond, wala siyang surety bond, walang cash bond, no? So, nasa employer, no? Kung wala ring pera sa bangko, di employer talaga habulin mo doon. Yan, timeline. Kung ang pondo ay available na sa NLRC cashier, no? Nakapunta sa NLRC cashier yan dahil may cash bond halimbawa, may nag-garnish na halaga galing sa bangko, or may manager's check. Ang order of release, lalabas yan mga 3 to 10 working days. So sa labor arbiter, i-review niya muna yung motion at magkakandak ng verification. Sa streamlined provisions ng ating 2025 NLRC rules, ang pag-execute at pag-release ng final award, nagiging ministerial duty na lang yan. Ang ibig sabihin, kung ano yung nakalagay na doon sa decision, i-enforce na lang yun. No, implement na lang. Ministerial na. Wala nang discretion dyan. So, ang order of release, ang order to release, ini-issue na lang yan, directing the NLRC disbursing officer or cashier to release the amount. So, halimbawa, ang pera na napanalunan na kuha na dun sa bangko, i-deposito na yan sa NLRC cashier kasi hindi naman pwedeng direkta galing sa bangko papunta sa complainant. Dadaan lahat yan sa NLRC kasi pinoproseso yan. Okay, so yun ang order of release. Issuance. Ito naman ngayon ang check clearing and processing. So syempre kung check yan, mag-clearing ka dyan. 3 to 15 working days ang clearing time dyan. Now, kung ang pondo ay galing sa garnished account, no? Positive check,
merong banking clearance period dyan na 3 to 5 banking days, no? Bago ang NLRC makakapag-draw o makagawa ng cheque. Kasi siyempre, sisiguraduhin mo na ng NLRC na mayroong pera. Imagine mo gagawa ng cheque ang NLRC, wala palang pondo. So mahirap, di ba? So si NLRC Accounting and Cashier Office, ipaprocess nila yung disbursement voucher. Tapos mag-i-issue sila ng official check payable na doon sa complainant. Actual release or pag-claim ng cheque, so same day upon notice. Halimbawa, ni-notify ka, tinext ka, ang experience naman dito, nag-text yung NLRC kung available na eh. So, minsan kami naman nagpa-follow up. No? Minsan pinupuntahan namin kasi minsan sasabihin sa'yo, wala pa raw. Pero pag pinuntahan mo, meron na doon. No? So, kaya kami talagang we make sure na pinupuntahan namin para i-verify. Kasi kahit na minsan text, wala raw, tawag, wala raw. Pero pag pinuntahan mo, isang linggo na palang available. Ha? So, kung talagang nagdududa kayo, puntahan nyo sa NLRC office mismo. So, si complainant, ito na, sa releasing ka na, no? Or counsel, kung hindi siya pwede, attorney in fact niya, sa SPA, etc., no? Mag-claim sila ng cheque nila sa NLRC Arbitration Office or RAB, Arbitration Branch. Mag-present ka ng valid ID mo dyan, tapos mag-sign ka ng acknowledgement, voucher, and satisfaction of judgment. So, kung total realistic time lang pag-uusapan natin, no, mga 1 to 3 weeks from the filing of the motion to receiving the check, no? Provided na walang mga ibang adverse or mga kakontra na mga order or computation disputes na pending. Kasi siyempre, the more na mayroong mga issue pa doon sa kaso mo, kahit na matapos na yan, mas nakaka-delay yun sa proseso, no? Especially kung mga legit na mga issue naman yan. Pero kung mga issue yan kasi na mga parang nang iinis na lang, baliwala yun. Kasi take note, ministerial duty na lang ito. Ha? Wala nang discretion dito yung labor arbiter. Okay, in relation to that, talakayan naman natin yung mga posibleng rason, no? Kung bakit ang monetary award ay pwedeng maka-encounter ng delay or at its worst extreme, hindi makakolekta. Unang rason, nag-file ang employer, yung kalaban, ng injunction sa mataas na korte. No? Halimbawa, nasa NLRC kayo, doon kayo nagtapos, doon nagkaroon ng AOJ or entry of judgment. Ang employer nag-file ng petition for certiorari sa Court of Appeals with prayer for temporary restraining order at saka writ of preliminary injunction. Nag-grant. O makaka-delay yun sa execution mo doon sa labor arbiter. Kung wala man TRO injunction, may dispute naman sa computation. Di ba? Nag-away kayo dun sa 5, di na-delay pa kayo. So, wag na kayo mag-away pag mga barya-barya na lang. Makaka-delay lang yun eh. So, disagreements over accrued back wages up to the finality. Halimbawa, kadalasan may ganung away, di ba? Magkano dapat ang nadagdag? Kasi, di ba, deemed employed ako during that time na illegally dismissed ako. So, dapat may legal interest pang 6% per annum, etc. or 10% attorney's fees. Alam mo kung ang inyong mga pag-aawayan, napakaliit na bagay, magbigayan kayo na kahit na konti lang, wag lang ma-delay yung award ninyo, lalo na kung napakaliit lang naman na halaga na yan, kumpara sa award na mga kuha mo, let go nyo na yun. Okay? Kasi ang mga computation disputes na yan, nakaka-delay talaga yan. Imagine mo ma-delay yung napakalaking award mo simply because may pinag-uusapan kayong barya-barya. Okay? Ngayon, ang isang pwedeng rason, mayroon kang uncooperative bonding company. So, mabanded sila, may surety bond. Naku naman, nung nangolekta na kayo, nag-execute kayo against the bond, napaka kulit ng bonding company, pinahihirapan kayo, no? So, the bonding company refuses or delays honoring the forfeiture. Laki ng issue nyo dyan. Okay, ang isang rason pa, insolvent
walang pambayad ng obligasyon ang employer mo o kaya runaway employer siya. Di ba? Kung may runaway bride, may runaway employer ka rin. So ano yung mga runaway employer? Ito yung mga kumpanyang nagsarado na nagdeklara ko noon ng bankruptcy. Marami nagko-comment sa akin diyan doon sa sa ating channel na attorney yung kumpanya namin nag-declare daw ng bankruptcy. May mga video naman tayo tungkol diyan kung ano gagawin natin. Inabandon na yung operation, iniwanan na yung mga assets, iniwanan na yung operation, wala namang mga assets na nakaregister doon sa pangalan. So, yan ang mga rason. And then, another reason is concealment of assets. So, nagtatago ng mga ari-arian. Di ba? Cat and mouse yan. Di ba? O, ikaw yung cat. O, ikaw yung complainant. Nangungulekta ka. Di ba? Hinahanap yung asset ng employer mo. Ikaw yung cat. Pusa ka. Ang hinahabol mo, daga o mouse. Tago siya ng tago. Di ba? Nagko-conceal ng kanyang asset. May mga style pa yan dyan na alter ego entity. So, nagtatago na siya ng nagtatago, pinapatago pa yung asset sa mga iba-ibang kumpanya or iba-ibang may-ari. No? Alter ego entities. So, na nangyari ito, yung mga corporate owners, tinatransfer yung pondo, equipment, yung business operation to sister companies or new corporate shells to avoid execution, di ba? Iba ganyan. And then, walang laman ng bangko, empty bank account. Pag garnish mo, walang mahagilap. No funds. Or, ang laman ng kanyang bangko ay 300 pesos. O paano ka mag-enforce na napakalaking judgment award mo? So, ano yung mga posibleng remedyo pag mga ganyan? Okay, ito yung mga suggested recommended remedies natin sa ilalim 2025 NLRC Rules of Procedure. May mga targeted mechanisms kasi dyan sa Rule 11. Ito yung execution proceedings para i-counter ang mga employer na nag-incur ng delay and enforce ng monetary judgment nila. So, isang posibleng remedyo dito, yung tinatawag na motion to pierce the veil of corporate fiction under Section 21, Rule 11 ng 2025 NLRC Rules of Procedure. Nangyayari to ganito, mayroon kang employer na wala na siyang remaining assets, no? O kaya ginagawa niya yung asset niya ginawang parang may-ari ng isang kumpanya, no? Para lang maitago yung kanyang maiwasan ng kanyang mga liability, para maitago yung fraud, no? Ayaw lang talagang magbayad, umiiwas, no? So anong gagawin mo? Pag ikaw yung complainant, you can file a verified motion during execution, no, to hold directors, officers, or sister/alter ego companies personally and solidarily liable. Ang ginawa mo ngayon, parang tinutuhog mo na sila. Di ba, halimbawa, ang dinimanda mo, si Company A, Corporation A, ang ginawa ngayon, yung mga malalaking generator, mga sasakyan, inilipat doon sa Company B at nalaman mo yon. So, ngayon, nagkaroon ng isang corporate fiction, parang gumawa-gawa ngayon ng isa pang korporasyon para lang iwasan ang accountability, ang liability, para itago yung pagmamayari nung dating kumpanya, no? So yung mga direktor niyan, pwede mong isama dun sa motion mo para maging liable sila solidarily by filing your motion to pierce the veil of corporate fiction. No? Kaya sa tinawag na corporate na pierce the veil of corporate fiction kasi imaginein mo yung mga tao, mga babae pag nasa simbahan ka, di ba? Naka-veil yan sila, yung may veil sa mukha, di ba? O, para itago yung mukha nila, sign of submission. Pero dito kasi, parang ang analogy dito, yung kumpanya may veil sa mukha para itago yung sarili niya. So, pinipierce mo yun, tinutusok mo yun. Parang yun ang ibig sabihin nun, no? Concept ng piercing the veil. Alam ko naman, kahit na may veil ka, ikaw pa rin yan. Di ba? Nagtatago ka lang sa kunwaring entity. So, ikaw pa rin yan. I'm piercing the veil of corporate fiction. Proceeding against the bonding company's escrow account. So, minsan may escrow account yan sila. So, Section 9, Paragraph C, Rule 11. Kung ang natalong employer, insufficient yung kanyang property, tapos yung kanyang bonding company, hindi naman nagko-comply dun sa writ of execution, si sheriff can proceed directly against the bonding company's statutory escrow deposit with the NLRC or Insurance Commission. So, may mga escrow deposit naman kasi required yung mga insurance companies na gumawa niyan na magkaroon ng escrow deposit, panigurado na mababayaran yung mga
uh, award na due in that kind of arrangement. Examination ng judgment obligor and asset freeze under Section 20, Rule 11. No? Sa ilalim ng provision na to, yung complainant, pwede ka mag-file ng motion for the compulsory examination under oath of company officials or third parties, no, holding corporate funds. No, kung sino may hawak ng pondo, no, ipapa-examine mo yon. Then, service of this order automatically bars the person in possession from transferring or disposing of those funds or assets. So, kung sino may hawak niyan, bawal niyang ibenta, ipasa, i-alienate, i-dispose yung asset, no, na nasa possession niya. Tapos, execution of uncontested portion. Minsan, ang ating mga decision, monetary award, hindi naman lahat contested. May mga iba dyan. Settled naman sa employer. Sasabihin niya, except that, itong portion ng award na ito, hindi ako agree dito. So, yung portion ng award na agree siya, execute nyo na yun. So, ang gagawin nyo, ang uncontested portion, the monetary award, pwede nyo execute at iparelease mo na immediately without waiting for the appeals conclusion. Pre-execution conference. So, gamitin nyo itong mechanism na to, Section 7, Rule 11. So, kami, pag nagpa-file kami ng motion for issuance of writ of execution, sinasamahan na namin dyan ng motion to set case for conference. Kasi, alam mo, nakakatipid ng panahon yan. Instead na magabulan kayo ng ASI, kung kailan kayo magkikita, etc., magharap-harap na kayo once and for all sa isang PXC or pre-execution conference para pag-usapan na malay mo mag-voluntary payment. Why go through the pains of garnishment, levy, executing against the bond, bankruptcy, mga ganon, kung mag-uusap na rin naman kayo. So make it simple. No? Straight shooter na lang kinakailangan. No? And of course, the possibility magkaroon ng nationwide alias writs with bank garnishment. Ito naman kasi mga writ of execution can be served anywhere in the Philippines para i-seize mga trade receivables, real estate vehicles, bank accounts, no? Across branches nationwide. Although na-experience ko dati si NLRC, meron akong third party na receivable na inag-execute kami, si NLRC ayaw niyang ipagarnish yung third party receivable. I don't know if that is still going on sa bagong rules of procedure sa 2025, no? Pero nagkaroon ng ganyan dati, ayaw nila, no? So hopefully mabago yan kasi yun na lang naman ang pag-asa minsan ng mga manggagawa na nanalo na ng sa labor, yung mga mga legit na mga labor claimants, kasi marami namang mga labor claimants na mga pasaway, no? Yung mga legit na labor claimants, kawawa yun. Ang iba dyan, di na nga kumakain, wala na pang renta, nasisipa na sa kanilang nirentahang bahay and all, ano. So that is the mechanism na mapadali itong pag-enforce ng mga award. So guys, kung meron kayong questions relating to this topic, at ikaw na nag-send ng comment na to, kung may clarification ka, let me know. Drop me a comment, no? Either gawa natin ng video or sagutin ko na lang din, no? You can chat, message me. O ngayon, kasama ko yung mga kasamahan natin dito sa opisina, ready na tumanggap ng inyong mga... So guys, thank you very much for watching. I hope to see you in my next videos. God bless.